Hello guys, this is Gingineer. Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon guys, magsosolve tayo ng 10 items sa abstract reasoning. Okay, so magagamit nyo ito guys kapag magtitake kayo ng AFP-SAT, PNPA, PMA, or kahit ano pa man guys na merong abstract reasoning. So ang papaganahin natin dito guys is yung ating pattern recognition. Tandaan nyo kapag nagsosolve kayo ng abstract reasoning, papansinin nyo yung mga given and titingin kayo doon ng possible pattern. Okay? So sagutan natin itong question number 1 natin. Okay, so mapapansin nyo dito guys, meron tayong mga boxes. And sa loob ng mga boxes natin, meron ding shaded na maliit na box. So, dito natin papansinin or dito tayo titingin, kukuha ng possible pattern natin. Ayan ha. So, sa first box, yung shaded part niya is nasa upper left. Okay? And then, pagdating sa second box, biglang napunta sa upper right yung shaded part niya. So, anong possible na naging pattern natin dyan? Either nag-move siya from left to right, or pwede rin namang nag-rotate itong box natin clockwise. Ayan ha. So, yan yung mga possible na patterns natin. Sa pangatlong box naman, mapapansin natin andito na siya sa lower right. So, tama nga guys na nag-rotate siya. Okay? And then, dito naman sa pang-apat na box natin, andito na siya sa lower left. So, umikot nga lang talaga yung maliit na box natin. Okay? Ayan. So, sa fifth box kasi guys, mapapansin natin is fully shaded na siya. So, parang nawala na yung pattern natin doon, di ba? Kasi from maliliit na boxes, biglang kompleto na siya. And then, ano yung susunod dyan na box na natin? So, ang gagawin natin dyan guys, since wala pa tayong mahanap na possible pattern sa given natin, ang gagawin natin is magbe-base tayo dito sa mga choices. Kung mapapansin nyo yung mga choices guys, galing lang rin sa mga given. So, wala namang unique na shape dyan or bagong shape dyan na lumabas. So, anong possible pattern natin dito? Okay. So, mapapansin natin, bago lahat guys, di ba? Ibig sabihin, since wala namang bagong shape, babalik lang tayo sa unang shape natin, which is ito. Okay? So, that is letter B. Okay, so next tayo. What comes next in the series? So, mapapansin natin yung bilog natin may apat na nahati ng apat, no? And merong shaded part dyan. So, from our first figure, sa unang bilog natin, nasa upper left yung shaded part niya. And then sa pangalawa, biglang napunta sa upper right. So, anong possible na nangyari dito? Umikot siya clockwise. Okay? So, umikot lang. Itong pangalawa, napunta naman dito sa baba or sa lower right yung shaded part. Ganon din sa pang-apat, biglang napunta sa lower left. Okay, so parang umiikot lang siya guys ng 90 degrees. Ngayon, papansinin natin yung panglima natin, bigla nang nag-iba yung shape ng ano natin, ng diagonal natin. Yung square na is naka-diagonal na yung hati niya. And mapapansin natin, nasa taas siya. Okay? So, ano yung pwede nating gamiting pattern dito? Ayan. So, mag-base lang tayo guys sa mga naunang pattern natin, which is yung pag-ikot nila ng clockwise 90 degrees. So, since andito yung shaded part ng last na figure natin, iikot lang rin natin yan ng 90 degrees. Ibig sabihin, yung shaded part niya na mapupunta na dito na part. Okay? So, ang sagot natin dito is letter A. Question number 3. What comes next in the series? So, mapapansin nyo guys, may mga blocks tayo dito. So, ang una kong nakita dito guys is dumarami yung mga bilang ng squares natin habang lumilipat or may bagong picture ulit, 'di ba? So, sa unang picture kasi,
merong isang block dyan. Sa pangalawa naman, dalawa. And sa pangatlong picture, ayan, so tatlo. And sa pang-apat, meron tayong apat. Ayan. So, syempre guys, obvious naman na yung pattern. Yung susunod dapat dito is meron na tayong 5 na bilang ng squares or ng blocks. Okay? So, tingin tayo sa choices. Yung choice A, apat lang yung block niya. So, mali yan. Choice B naman, tatlo lang. So, mali yan. Si choice C, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, ibig sabihin guys, ang tamang sagot dito is si choice C. Kasi kung si choice D naman, apat lang rin yan. Si choice E, apat lang rin yan. Okay, so mali itong mga to. So, next tayo. What comes next in the series? Ayan, so meron ulit tayo dito nga figure series. So, sabi ko kanina guys, kailangan yung tumingin ng pwedeng possible na patterns sa series natin. So, una nating titignan, ang una nating mapapansin dito is yung mga lines sa labas ng mga shapes natin, no? Pero unahin na muna natin itong mga itong mga malalaking shape natin. So, sa unang shape, meron tayong triangle. Sa susunod naman, meron tayong malaking square. Sa susunod, naging circle. Next naman, naging triangle or bumalik ulit. Okay? So, triangle, square, circle, tas biglang triangle ulit. And next, square ulit. So, mapapansin nyo guys, dun pa lang sa mga shapes natin is may nakita na tayong pattern. So, triangle, square, circle, so magkakasunod lang, 'di ba? So, triangle, square, ibig sabihin circle na itong next sa series natin. Ngayon, titingin tayo sa choices. Siyempre, i-eliminate na natin yung mga hindi tamang sagot, 'di ba? So, since bilog dapat yung outer shape natin, so X na kagad si B and si D. Ngayon, pareho namang bilog si choice A and choice C. So, paano natin madi-differentiate or paano natin malalaman yung tamang sagot? Mapapansin nyo kasi dito guys, nagkaiba si choice A tsaka si choice C sa bilang ng mga lines doon sa labas ng shape natin. So, titignan natin guys kung ano yung makita nating patterns sa mga lines. Okay? So, sa first picture natin, merong tatlong lines. Okay? Sa pangalawa naman, merong apat. Sa pangatlo, merong apat pa rin. Sa pang-apat, merong tatlo. And next, merong apat. So, anong nakikita nyong pattern dyan, guys? 3, 4, 4. And diba, sabi ko kanina, umuulit lang after ng tatlong shape, umuulit na naman. So, mapapansin din natin dito, umuulit din yung mga number of lines nila. So, after 3, 4, 4, 3, 4, ibig sabihin, 4 na naman ulit ito. So, mapapansin natin guys, si choice A, apat yung lines niya. Okay? So, ang tamang sagot natin dito is si choice A. Ayan. So, number 5 tayo. Okay, so meron tayong mga blocks dito and may mga shaded na box sa loob niya. Ayan. So, anong pwedeng maging pattern natin dito, guys? Siyempre, pansinin natin yung mga shaded parts ng mga boxes natin. Okay? So, sa unang box, merong shaded part dito sa upper left tsaka sa lower right. Sa second box naman, nasa gitna sila lahat and naka-vertical. Ayan ha. And sa pangatlo naman, naka-diagonal. Okay, so parang may nakikita na tayong pattern based pa lang doon sa mga nakikita nating hugis nila, no? So, nakatayo, biglang nagpa-diagonal and same lang din naman dito sa unang picture, naka-diagonal siya. So, diagonal, nakatayo, biglang nag-diagonal ulit. So, ang possible pattern natin, kahit yung tatlo pa lang, mapapansin nyo na, di ba? So, nagro-rotate na naman siya clockwise. Okay? So, i-confirm natin, no?
So, diagonal, vertical, diagonal, tapos biglang horizontal. Ayan. So, mapapansin nyo, umiikot nga lang talaga yung mga shaded parts niya. And sa last naman, bigla na namang nag-diagonal. Ayan na. So, pansinin nyo kung ito yung ulo niya. Sabihin na natin ito yung ulo niya. Ayan. Pa-diagonal yan, di ba? Ito yung ulo. Nung umikot siya, bigla nang nakatayo. Andito pa rin yung ulo. Okay? And nung pinaikot mo ulit, andito yung ulo. So, naka-diagonal siya. Pinaikot mo ulit, andito yung ulo. Pinaikot mo ulit, andito na yung ulo. Ibig sabihin guys, kailangan yung next sa series natin is naka-vertical na. Okay? Or andito na yung ulo niya kasi umiikot lang siya, di ba? So, tignan natin guys sa choices, saan ba yung naka-vertical dyan? Ayan. So, si letter B lang naman. Okay? So, letter B ang sagot natin. So, number 6. What comes next in the series? Ayan, no? So, mga blocks pa rin and may mga shaded parts sa loob niya. So, sa unang figure, so mapapansin nyo, may dalawang shaded part sa upper left. Ayan, upper left ha. And then, sa second picture, biglang napunta sa upper right. So, dalawang taas na. Okay? So, anong mapapansin nyo doon guys? Ayan. So, una kong napansin dito, syempre, umikot lang ulit. 'Di ba? Alam niyo yung laruan na yung ahas-ahas? 'Di ba? Yung parang ganito siya. Ito yung ahas. Ito yung ulo niya. Nung dumaan siya dito, andyan na siya. Andyan na yung katawan niya, 'di ba? So, parang ganun yung nangyari dito. Nag-rotate siya dito. Okay? So, next naman, ganun pa rin. Nag-move lang siya kung andito na yung katawan niya, bigla siyang umikot ng ganyan, ibig sabihin andito na sa pangatlong figure. And next, nag-move ulit siya, nagpababa siya. So, napunta na siya dito. And ito naman, nagtuloy-tuloy lang siya. Umikot lang siya guys sa corner ng squares natin, no? So, ituloy-tuloy lang natin. So, andito na siya. So, anong next na possible na pattern natin dito? Since andito na siya. Okay? So, either dapat andito na yung mga shaded part natin. Itong dalawang to. Okay? Pero sa choices kasi guys, wala namang shaded part na dito banda, 'di ba? Yung dito lang sana dapat, wala. Pero mapapansin natin, sa unang picture kasi natin, nag-move siya ng dalawang beses. So, either isang beses yung pag-move niya or dalawa yung malalagtawan niya. So, since wala naman guys yung dito na part, na shaded part dito, so mag-next na lang tayo. So, ano bang next dyan? Diba, dito na? Or yung dalawa na dito? Ayan. So, ibig sabihin guys, ang sagot natin is si letter A. Okay? Ayan. So, medyo madaming shapes yung ating number 7. So, sa first picture, mapapansin nyo, may may square sa gitna and then napapalibutan ng apat na shapes natin. Okay? So, ganun rin sa ibang mga pictures natin. So, pare-pareho sila. May shape sa gitna and napalibutan ng apat na shapes din. Okay? So, paano natin isosolve to? So, papansinin natin guys yung isang shape muna. Kahit isang shape lang muna. Okay? So, ito muna. So, tignan natin kung makabuo tayo ng pattern. So, after bilog, so circle, yung next triangle, yung next square, yung next diamond. May nakuha ba tayong pattern dyan, guys? Obviously, wala pa, di ba? Wala pa. Ayan. So, since maraming shape to and unique naman lahat, magkakasunod-sunod, wala namang naulit. So, tingin pa ulit tayo ng possible patterns. Ayan. So, una kong napansin rin dito guys, kung ano yung katapat niya na shape, ganun din yung nasa baba, 'di ba? So, tapatan sila. Ang pinagkaiba lang nila, yung isa shaded, yung isa walang shade. Okay? Or puti. Black and white. So, yun yung napansin ko na una guys. Okay, so tignan natin ha. Black and white, white and black, black and white. May pattern ba tayo doon? Parang wala pa, no? Pero,
ang sure natin is yung mga magkakatapat is magkaiba ng kulay. Okay? So, tignan natin yung mga choices natin ha. Tignan nyo sa choice A. Black and black. So, X na kagad yan. 'Di ba? Kasi dapat magkaiba ng kulay. Sa choice B, okay pa naman. Si choice C, okay pa naman. Si choice D, okay pa. Si choice E, parehong white. So, X na yan. Okay? So, na-eliminate natin guys yung dalawang choices natin. So, tatlo na lang. So, tignan natin guys yung dalawang magkatapat pa sa left and right. Ayan. So, mapapansin nyo dito, shaded and not shaded, 'di ba? So, parang black and white lang rin. So, same rin dito, black and white, white and black. So, dapat guys, yung shape natin sa left and right is dapat magkaibang kulay. Okay? So, titignan natin ulit yung choices natin. Black and white. Tama ba guys? Okay pa naman, di ba? Si C, white and white. Ayun, so X na kagad yan kasi magkapareho ng kulay. So, si D naman, white and white. So, X na rin. So, ang natira lang guys, by using the elimination method, ang natira lang na choice natin is si choice B na lang. Therefore, siya na yung sagot. Okay? So, next tayo guys. Question number 8, what comes next in the series? Ayan na. So, mapapansin nyo, so unang tingin pa lang, mapapansin mo na yung mga bilang ng mga stars sa loob ng boxes natin, di ba? So, sa unang box, merong isang star. Sa pangalawa naman, 2 stars. Sa pangatlo, 3. Sa pang-apat, 4. Therefore, yung panglima dapat guys is merong 5 stars din. Ngayon, titignan natin yung choices ha. Si choice A, merong 5, so pwede pa yan. Si choice B, X na yan. Si choice C, 6, so X na rin yan. Si choice D, 5 rin, so pwede pa yan. Si choice E, 5 rin, so pwede pa yan. Ayan. So, kailangan nating ma-differentiate guys. So, ano ba yung mapapansin nyo sa mga given? So, tingin pa tayo ng pattern ha. Sa unang picture, yung star is nakalagay sa center. Okay? Sa pangalawang picture, nakalagay naman yung dalawang stars sa corner. Sulat natin ha. Center, corner, ayan. So sa pangatlo naman, merong nasa center, meron din nasa corner. So combination guys ng center and corner. Sa pang-apat, lahat sila is nakalagay sa corners natin. So corner. Ayan. Therefore guys, so dapat yung panglimang picture natin is nakalagay sa corner and sa center. Ayan. So tingin tayo ulit sa choices ah. Well, si choice E obviously nakadiagonal siya, so X na kagad ito. Okay? Si choice D naman wala siyang corners. Dapat andito yung mga stars. Dapat meron diyan, 'di ba? So X na rin kagad si choice D. So ang natira na lang guys si choice A, nasa corners and nasa center yung mga stars niya. So ang sagot natin dito guys is letter A. Question number 9, what comes next in the series? So tignan natin ha. So nakadiagonal yung mga shapes natin. So mayroong 3 shapes sa every box natin dito. So, tignan muna natin yung isang shape muna. So, mag-base muna tayo sa isa. Circle, triangle, square, star. May nakita ba tayong pattern, guys? Well, wala pa. Pero alam natin na mga unique yung mga nakita natin, 'di ba? So, tingin pa tayo ng iba. Ayan. So, tignan naman natin dito ha. Triangle, square, star, circle. Anong napansin nyo guys? Yung pagkakasunod-sunod nila, 'di ba? So mapapansin niyo dito, circle, triangle, square, star, same lang rin siya dito. Triangle, square, star, circle, 'di ba? So parang nauna lang yung triangle dito. Okay, pero magkakasunod itong 4. Okay, so mapapansin rin dito guys sa loob ng ano natin, sa loob ng box natin, yung 3 shapes dito, same lang rin sila ng arrangement. After ni circle, sumunod si triangle, sumunod si
square. Di ba same lang siya? Ibig sabihin guys, meron tayong pattern. Merong pagkakasunod-sunod yung pagkakalagay ng shapes natin. Okay? So that is circle, triangle, square, tsaka star. Okay? So, isa-isain natin to ha. Circle, triangle, square, star. Anong susunod sa star? Babalik siya sa circle, di ba? So, dapat guys, circle yung andito. So, sa gitna naman, triangle, square, star, circle. Triangle, square, star, circle, babalik siya sa triangle. So, triangle dapat yung nasa gitna. Okay? And yung last naman guys, square, star, circle, triangle. Square, star, circle, triangle. Anong susunod? Si square. Ayan. So, titingin tayo sa choices natin, guys. Si letter A yung sagot. Ayan. So, pareho sila. Okay? So, question number 10. What comes next in the series? So, mapapansin nyo, guys, colored itong figure natin, no? So, medyo malabo naman na lumabas to kasi hindi naman colored yung textbook na binibigay nila, di ba? So, pero pwede rin yung gamitin as practice, di ba? Pag nagpa-practice kayo. So, sagutan pa rin natin to guys. So, sa first picture, meron tayo ditong black na kulay blue. Ayan. So, since colored guys, syempre, ang una nating mapapansin dyan yung mga kulay nila, di ba? And pangalawang picture naman, so may tatlong blacks, pero may dalawang color. Si blue and si red. Sa pangatlong picture, tatlong kulay na si red, blue, tsaka yellow. Okay? And sa pang-apat guys na picture, so isulat natin ha, isang kulay, dalawang kulay, tatlong kulay, apat na kulay. So may pattern na tayo kagad dyan guys ha. Ayan, so tandaan nyo yung mga kulay na ito. Green, red, blue, yellow. So dapat guys sa next series natin is 5 kulay na. So dapat hindi maulit yung mga kulay natin. So dapat may ma-introduce na bagong kulay ulit. 'Di ba? So tignan natin sa choices natin ha. Si choice A, green, red, blue, yellow, and may bagong kulay guys, si orange. So nasatisfy ba natin guys yung pattern natin kanina? Ayan, so every next picture is nagdadagdag ng bagong kulay. So titignan natin yung mga ibang choices guys. 4 lang naman yung mga blocks nila, 'di ba? And 4 lang din yung mga kulay. So ang possible answer lang dito guys is si letter A. Okay guys, natapos na natin yung ating 10 items sa abstract reasoning, no? So sana marami kayong natutunan sa video natin na yon. And kung gusto nyo pa guys ng maraming content tulad nito, so follow nyo ako and subscribe kayo sa channel ko. Yun lang.